Nagbabalik po ang Huntahang Legal at kagaya ng ating ipinangako kanina, syempre Attorney Jay may makakasama tayong espesyal na tunay at talagang kagaya nga ng sinabi ko nung ako'y solo pa lang dito sa Huntahang Legal, lagi kong kasama ito at ngayon tayong tatlo naman Attorney Jay. So yan, walang iba kung hindi si Dean Cecilio Duca. Magandang umaga, Dean. Magandang umaga, Attorney ni, Attorney G at isang bagyong umaga, pero hari nawang lahat tayo ay ligtas. Magandang umaga. Sana'y nasa isang safe na lugar ka po. Ngayong umaga, Dean. Opo. Dean, alam mo kanina, nagbabasa kami ng ilang mga katanungan ni Attorney Jay. At syempre bago natin simulan itong topic natin, yung employees benefits, Attorney Jay gusto ko nang kunin ng pagkakataong ito para tanungin natin si Dean doon sa mga katanungan kanina na sinagot natin at yung iba ay nabinbin. Unang-una Dean, kasi syempre ikaw ang tunay na eksperto sa labor laws, no Dean? May katanungan kanina, hindi ba Attorney Jay, patungkol sa yung kapag ka daw po ba nasa state of calamity na ang isang lugar, pwede bang i-require ang isang employee na pumasok po sa opisina ng kanyang employer? Ayan, napapanahon na yun na given na lagi tayong binabagyo ngayon, Dean. Opo, at ang may batas po tayo dyan, yung Republic Act 11058, yung Occupational Safety and Health Standards, na hindi pwedeng puwersahin ng employer ang kanyang mga manggagawa na pumasok kung mayroong panganib sa kanyang buhay, kaligtasan o kalusugan sa pagpasok sa trabaho, at hindi po pwedeng pagalitan ng empleyado sapagkat ito naman po ay obvious naman yung dahilan na hindi talaga kakayaning pumasok. So yun po ang applicable na regulasyon ng ating pamahalaan dyan. Ayun, malinaw. Very simple and straightforward din, no? Oo, malinaw kasi yun nga, talagang very applicable kasi ang dami at sunod-sunod po ang mga bagyong pumapasok po sa ating bansa din. So dapat unang-una po ay ang safety po ng mga empleyado. Pero does it mean din kapag gano'n na kapag hindi sila pinapasok, no work, no pay? Ganun po ba yun din? Ay, yun ang masakit, Attorney Mimi, kasi kung hindi rin naman kasalanan ng employer, hindi rin naman gusto ng employee ang nangyayari, ay mag-a-apply po yung no work, no pay, at ito po ay sinisigundahan ng mga desisyon ng Korte Suprema. A fair day's work for a fair day's wage, ika nga, hindi mag-a-apply ho dahil hindi sila nagtrabaho. Paano yun din kung sakaling oo, kunyari naman din yung empleyado mismo, syempre ayaw niyang mawalan ng income, 'di ba? Yes. Magpupumilit siyang pumasok kahit na delikado at sinabi na ng employer na huwag na pumasok. You go at your own risk pagka pumasok ka. Paano ba 'yun, Dean? Ayon pwede po ba sa silang katwiran ay kung nakapasok naman po at nandun na hindi naman dinideklara talagang walang pasok, ay dapat naman ng bayaran kung nagtrabaho. Pero kung nagpumilit lang yung manggagawa sa kabila ng pahiwatig ng employer na wala na talagang pasok dahil sa sitwasyon, hindi na ho siya mababayaran sapagkat ito hindi pagsunod doon sa tagubilin ng kanyang employer. Kapag po napahamak siya, Dean, pag po napahamak siya dahil nagpumilit siyang pumasok, magiging liable ba ang employer nito, Dean? Yun po ang masakit doon dahil hindi naman siya pinilit pumasok, siya lamang ang nagkusa, ay baka kung hindi pa nasa loob ng pabrika o ng kumpanya, ay hindi pa po pwedeng mapanagot ang employer niya, sapagkat hindi naman ito ginusto ng employer. Ayun. Malinaw yan. Parang naalala ko, alam mo Attorney Jay ilang beses ko kasi naging teacher si Dean Duca sa law school, kaya parang nakikinig ako ng lecture ni Dean ulit. Ayan. So, thank you very much, Dean. Naku, Attorney Jay, isa pa meron akong hindi natin nasama kanina sa legal years, pero sa palagay kong importanteng malaman ng ating mga kasambahay ang kasagutan dito, Dean, At very interesting question. Dean, pwede bang magtanggal ng empleyado kapag sila ay tumataba?
Yan, may requirement po ba na kapag ito lang Oo yung nga, tinanong na niya kailangan. kanina. Din, oo. Yan, pwede ba yan din sabihin ng employer mo na, ay, medyo tumataba ka na, hindi ka na pwede. O discriminatory ba to din? Pwede bang ganun din? Alam niyo, hindi naman siguro tumataba, baka lumulusog lamang. Ano mo lusog yan? Opo. Paano po yan din? Pag kunwari, di ba, pag kunwari kasali sa qualifications niya na dapat lagi siyang fit, kasama dun sa requirement ng kanyang functions na kailangan fit siya, tas bigla siyang tumaba, 'di ba? Pwede ba yun natin ma-justify din on the perspective of the employer? Hindi naman syempre kung iba yung trabaho, hindi naman kailangan payat o mataba, tas bigla mong sasabihin na, ay hindi na pwede kasi pangit ka sa paningin ko kasi mataba ka. Ay, yun talagang discriminatory yun, di ba, Din? Saklap naman. Pero, saklap nun. Pero kunyari, kasama required sa kanyang tungkulin. For example, trainer siya, di ba, gym trainer, tapos siya mismo tumaba. Ma-justify ba yun under the labor laws, Din? Sa ilalim po ng ating mga patakaran at sa desisyon na rin ng Korte Suprema, kung nung siya ay pumirma ng kontrata bilang employee, kasama sa mga kondisyon ito at tinanggap niya, ay kailangan mag-abide do siya, sundin niya yung mga kondisyones. Pero kung ito naman ay ipinataw lamang na kondisyon habang siya ay nagtatrabaho na, hindi ho po pwede sapagkat magiging discriminatory. Ngayon, sa parte ho ng employer, kung yung kondisyon na pisikal ng employee ay nakakahadlang na sa kanyang paggawa, yung lagi na siyang uma-absent, baka po pwedeng pumasok doon sa Article 299 ng Labor Code. Kaya lang po, importanteng malaman natin na dapat dito kung tatanggalin ng empleyado dahil sa sakit, dapat may sertifikasyon galing sa isang public health authority na yung sakit niya ay hindi gagaling kahit na siya ay ginagamot sa loob ng 6 na buwan. Kasi kung gagaling naman ay hindi sapat na dahilan para tanggalin. In fact, may bagong desisyon ang Korte Suprema na yung mga meron daw HIV, Human Immunodeficiency Virus, hindi ito kasama dun sa mga sakit na pwedeng tanggalin ang manggagawa ayon dito sa Article 299. So kaya po yun yung mga basehan, dapat depende sa sirkumstansya, depende doon sa kanyang kontrata, at ito ba ay maikukonek natin yung kanyang kalusugan doon sa mabuting paggawa o doon sa effective performance ng kanyang trabaho. Oo, ayun. So, hindi naman ako connect siguro yung Attorney Mimi. Yung pagmataba ka, hindi ka effective. Oo. Yun na unless, di ba, din yung case ng Irasuegi, tama ba? Di ba, din? Na sinasabi na pag it's a bona fide occupational qualification, kagaya ng sinabi mo nga din, and Attorney J, kung a requirement talaga, no, by the nature of your work, na halimbawa, you have to maintain a certain weight, di ba? Or halimbawa, may certain requirement talaga, physical requirement, na kailangan talaga doon sa trabaho mo, then it is justified, di ba, din, sa employer na, halimbawa, kailangan talaga i-maintain mo yung requirement na yun dahil kailangan nga siya para ma-perform mo yung iyong trabaho. Di ba? May ganyang decision, Attorney Mimi, ang Korte Suprema tungkol doon sa isang flight attendant na medyo ganun nga sitwasyon, baka hindi na siya magkasya doon sa aisle ng eroplano dahil medyo lumaki talaga at above the limit ng kanyang pinirmang kontrata. So binigyan naman siya ng pagkakataon ng company na magpapayat, maging physically fit, pero nung hindi talaga uubra, sinabihan na siya na mag-resign. Nung hindi siya magre-resign, tinanggal siya pero binayaran yung kanya separation pay dahil parang lumalabas ay financial assistance. Parang lalabas doon sa disease, kaya lang maliit lang ang separation pay dyan. Parang kalahating buwang sweldo lamang bawat taon ng kanyang panunungkulan. Ayun, ako. Pero yun nga, kailangan natin hindi na muna mas malinaw. No? Kasi bibigat yung eroplano, Attorney Mimi. Diba? Ganun ba yun din? Kasali kasi sa qualifications ng flight attendant. Oo. Kaya nga sinasabi sa bona fide occupational qualification kasi kailangan talaga by the nature of your work.
So, yun yung kailangan lang natin i-determine para masabi na hindi discriminatory ang pag-aalis sa'yo dahil kailangan talaga para sa iyong pagtatrabaho. Ayun. Ayan, eto na din talaga. Pag-uusapan na natin ang employees benefits ang ating topic talaga ngayong umaga din. Kasi lalo na po patapos na yung taon, no? So, I'm sure marami sa ating mga kasambahay ang nag-aantay ng iba't ibang mga bonuses. So, simulan natin din doon sa 13th month pay. Lagi po itong tinatanong. Kahit lagi po nating dinidiscuss sa untahan, lagi pa rin pong tinatanong at kailangan po ng clarification Diba, din. Paano po ba? Yes, paano po ba? Sino po ba ang entitled dito? Magkano po ba ang computation? Lahat po ba dapat isang buwang sweldo? Paano po ba? At kailan po dapat binibigay ang 13th month pay? Ako, maraming katanungan ito, Atty. Mimi. Isa-isahin natin. Unang-una, ang itinatadhana ng batas ay yung 13th month pay talaga. Ayon sa Presidential Decree 851. Yung Christmas bonus, generosity lang ito ng employer. Pero kung yung kanyang Christmas bonus, kapareho ng computation ng 13th month pay, credited na yon as 13th month pay. Ngayon, paano ba kinocompute ang 13th month pay? Ayon po sa batas, yung sweldo sa 12 buwan divided by 12. So yung resulta, yun ang kanyang 13th month pay. Ipapaalam lang po natin na maaaring hindi isama ng employer yung mga leave na ginawa. Nag-maternity leave, nag-sick leave, pwede pong tanggalin yun. Yung mga absences, yung mga tardiness, tinatanggal po yun unless merong policy ang kumpanya na pwedeng isama doon sa computation. Ngayon po, kapag nakapagtrabaho ang isang empleyado, kahit isang buwan lang sa isang taon, i-divide sa 12, divided by 12, yung kanyang income, yun ang proportionate 13th month pay. Now, kung kailan ba dapat ibigay ang 13th month pay, ito po ay on or before December 24 of the year. Kasi nga naman, Pasko na kinabukasan. At ayon naman po sa isang regulasyon, ito ay maaaring hatiin sa dalawa. Maaring pasukan ng mga bata, dati June pero nabago na yung pasukan, at saka doon sa December. May mga employers po na pwede namang ma-exempt ayon sa batas, pero hihingi sila ng permiso sa kagawaran ng paggawa o sa Secretary ng Department of Labor. Halimbawa, sila ay mga employers in distress, na talagang naghihikaos na, malapit ng malugi, pwede sila magpa-exempt. Pero kung wala silang exemption, hindi ho sila po pwedeng hindi magbayad ng 13th month pay dahil yan po ay tinatadahanan ng batas. Tandaan po natin na ito ay para sa mga private sector employees lamang at hindi ito applicable sa mga nagtatrabaho sa pamahalaan. Naku naman. Ayun. Naku naman. Napanako naman si Attorney Mimi. Pero, Dean, di ba meron sa batas natin yung may mga exemptions tayo dito sa 13th month pay. Aside dun sa kumpanya nasa distress nga sabi mo, kung magpapa-exempt sila sa labor law, by law, ano po itong mga exempted dito sa mga pagbibigay ng 13th month pay insofar as our employers are concerned? Opo, exempted ho dito yung mga employers o mga retail and service establishments na ang empleyado ay 10 pababa. At hindi lalagpas na 10 yung kailang empleyado. Pero kailangan po ito na humingi pa rin sila ng exemption sa Department of Labor. Hindi po ito applicable doon sa mga persons in the personal service of another. Katulad ng mga family drivers. Pero sa kasambahay po, applicable na ito sapagkat mayroon pong Section 25 ng Republic Act 10361, yung batas kasambahay, na talagang sinasabi na magbayad ng 13th month pay ang employer ng mga kasambahay. Yun po. Ayun. Malinaw yun, Attorney M. Oo. Pero ang inaano ko dito din syempre ito ay sinasabi natin hindi required, pero kung gusto naman po, ibigay din, di ba? Lalo na kung halimbawa may mga drivers, di ba? Wala naman pong nagbabawal na gawin yon. Ang sinasabi lang po natin ay hindi po nire-require, hindi obliga, hindi magkakaroon ng pananagutan sa batas kung ito ay pumapasok doon sa mga exceptions natin. Din, paano po pala din yung mga managerial position? Kailangan ba bigyan din sila ng 13th ng 13th month pay? Baka lang, baka yung iba, gusto nilang malaman din. Doon po kasi sa Book 3 ng Labor Code, ang mga managerial kasama ang mga supervisor, generally hindi ho sila kasali sa mga benepisyong ito. Unless sinasabi ng employer o doon sa kanilang company policy, nakasali sila. Pero ang general rule po natin, iba ang kanilang mga benepisyo, hindi po sila kasama doon sa mga benepisyo ng rank and file.
Mhm. Din, Nako, kunyari, yan, di ba meron malinaw. tayong Oo. Meron tayong tinatawag sa batas na non-diminution of benefits, di ba? Pagka nakapagbigay na ba ang employer ng 13th month, kunwari, ngayong taong to, meron silang more than enough profits na pwedeng ipamigay sa kanilang mga employees. Pero pagdating ng the following year, hindi na sapat yung kanilang ang kanilang income para mamigay pa ng 13th month pay. Dapat yatang malaman ng ating mga employers anong ibig sabihin nitong diminution of benefits. Di ba bawal na nilang bawiin kung ano yung nabigay na nila before, yung customary. Paano ba magiging customary ito? Yung pag isang beses lang or dalawang beses sunod-sunod, di ba? Napag-aralan natin yan at o, di ba? Kunwari, ganun. Paano ba ito para malaman din ng mga employers? Ganito po yan, yung mga non-diminution of benefits, talaga pong yung binibigay ng employer, lalo na yung mga by generosity, na hindi naman talaga itinatadhana ng batas na ibigay nila. Sabi nga ng Korte Suprema, walang partikular na haba ng panahon na sinasabi dyan ang Korte. Maaari daw 6 na taon, 3 taon o 2 taon. Basta unilaterally o talagang hindi naman hiniling ni employee, ibinigay ng employer, hindi na po pwedeng bawiin. Kaya lang po, ito ho ay doon sa mga benepisyo na hindi naman itinatadhana ng batas, subalit ibinigay pa rin ng mga employers. Pero yung po mga tinatadhana ng batas, katulad ng 13th month pay, bagamat kumita sila o hindi sila kumita, ito po ay kailangang ibigay nila sa mga manggagawa sapagkat kapag hindi, sila po ay makakasuhan ng paglabag sa labor standards law. Ngayon po kung sila talaga ay nalulugi, ayun po, magpapa-exempt po sila. Kasi ho, yung kapag kumita sila, nagbigay sila, parang ang lumalabas ho yung profit sharing, maaari po na ibigay, maaaring hindi, sapagkat ito ay unilateral na binibigay. Pero kung patuloy na ibinibigay ito, hindi na ho pwedeng bawiin. Pero doon po sa mga itinatadhana ng batas, ika nga natin yung mga statutory mandated benefits ay hindi ho po pwedeng hindi ibigay kahit na medyo nalulugi ang kumpanya. Ayan. Ayun. Oo, malinaw. Din ito naman ang katanungan ko siguro kasi syempre ngayong December po, no, sa susunod na buwan, sa susunod na buwan, no, at kapag may mga holidays po, ngayong December kasi maraming holidays din, kung halimbawa po may mga holidays at pumasok po yung mga empleyado kahit po ito ay nakadeklara na regular holiday, ano po ba ang magiging implication nito sa kanilang sweldo, sa kanilang kikitain? Meron po bang difference din kapag regular, special holiday, non-working holiday, paano po ba yun din? Attorney Mimi, dapat maunawaan natin mga kababayan na hindi pare-pareho ang mga holidays natin sa Pilipinas. Kapag regular holiday po ito, hindi pumasok ang manggagawa, babayaran po siya ng 100%. Pag pumasok siya po ay 200% ang kanyang matatanggap. Marami ang nasa labor code po, ang regular holidays natin, 12. Kapag may election, magiging 13 sa ilalim ng Article 94. Kulang po tayo sa oras para enumerate yan. Example lang po yan ay Christmas, yung New Year's Day, yung Bonifacio Day. Pero yung po mga special non-working holidays, pag hindi ho nagtrabaho ang empleyado, ang prinsipyo ho, no work, no pay. Pagka po nagtrabaho siya, bayaran siya ng 100% plus 30% premium pay. Ngayon po, kung yung special non-working holiday ng taon sa kanyang rest day, hindi siya pumasok, no work, no pay. Pero pag pumasok siya, may karagdagan pong 50% yung kanyang 100%. So yun po ang kaibahan ng regular sa special. Ay may haba ho yung paliwanag natin dyan, baka pwede silang pumunta dun sa CD Ducal o YouTube channel, mahaba ho ang paliwanag dyan at may intindihan nila mabuti. Oo, tama. Nako din kay Attorney Jay, kaya nga pag minsan niisip po, hindi totoo na walang computation sa law school kasi eto na yung mga usapin sa labor na napapakompute ka at minimemorize mo yung holidays. Napapakompute ka talaga kasi yung mga 13 months na yan. Eto na nga, di ba, yung mga at minememorize, Attorney Jay, syempre yung mga regular holidays. Ano-ano ba yung regular holidays? Kasi nga din, di ba, iba ang magiging computation at iba ang treatment doon po sa sahod ng empleyado for that day, for the given day. Depende kung it will fall on a regular holiday, special non-working holiday, and so on and so forth. Kagaya nga sinabi ni Dean, hindi siya ganun ka-simple, so kailangan talaga pag-aralan at maintindihan ng maigi kung ano yung implications niyan
doon sa magiging sahod po ng employee. Mahalaga yan. Oh, yun. Oo. Ang dami nating natutunan ngayon kay Din. Kanina may katanungan pa tayo tungkol dito sa quit claim. Ano nga ba itong quit claim din? Yan. Kahit parang overview lang para maintindihan ng ating mga kasambahay. Pagka sinabing quit claim, insofar as labor laws are concerned din ha. Or halimbawa din na may isang empleyado, pinapapirma, dapat ba akong matakot din kung ako'y papipirmahin ng aking employer? O sige, mag-quit claim tayo dito sa harap para matapos na to. May pangamba ba dapat? Or ano ba yung hesitation dapat? Or dapat hindi naman matakot po ang isang empleyado? Ganito yan. Ang quit claim ho ay pinipirmahan ng manggagawa para siya na ay bumitaw. Ala Morissette, gusto ko nang bumitaw. Dahil hindi na talaga sapat. Okay, hindi ka naman magiging sapat. Sa ba kinahan? Pipirma lang mo kayo ng quit claim kung ang nabasa ninyo ay sang-ayon kayo. Kasi ibig sabihin po ng quit claim, hindi mo nakakasuhan pa ang employer dahil pumayag ka na, mapayag doon sa settlement, hindi ka pipirma ng quit claim. Ngayon po, kung hindi naiintindihan ng nakasulat sa quit claim, pwede nyo namang hiramin at ipabasa dun sa mga abogado o sa nakakaintindi kasi po, wag na wag kayong pipirma ng isang dokumento na hindi nyo nauunawaan ng nakalagay at mga blankong papel sapagkat medyo may legal implications. Yan. So, intindihin mo yung pinipirmahan dahil pag nag-quit claim na kayo, wala na po kayong habol. May forever ho dyan. Ayan. So, dapat matandaan ng ating... Forever. Pero dapat tandaan ng ating mga employees na hindi sila dapat pumirma basta-basta ng mga blankong papel na pinapapirmahan ng kanilang mga employers. Ayun, dapat nating tandaan yan kasi nung public attorney pa ako, natatandaan ko ang dami-dami kong nahawakan na mga kaso na pinapapirma sila ng mga blank na mga papers at pumirma kasi nga, di ba, out of ignorance, hindi naman nila naiintindihan at para makuha nila yung kanilang separation pay, pipirma na lang sila. So, wag po natin gagawin yun. At sa ating mga employers din, alam natin dapat na may pananagutan tayo sa batas pag ginawa natin to sa mga employees natin, di ba, Din? Totoo po yan. Kaya wag naman ho natin i-take advantage sa mga manggagawa na medyo kapos sa kaalaman. Kasi masama naman yon. Kahit sa Biblia, sabi doon, do not take advantage of the worker who is poor and needy. Wag ho natin pagsamantalahan yung kahirapan ng ating kapwa. Ayun. At the same time, Din and Attorney Jay, siguro ipaalala ko din po din na hindi naman kailangan na English ha, kasi baka sabihin, ito na pro forma, di ba, naka-English. So, kailangan po doon sa language na nauunawaan po ng empleyado. So, kung hindi niya maintindihan, kasi yun precisely ang purpose, di ba, ng quit claim at ng kontrata din, di ba, and Attorney Jay, kailangan doon sa mauunawaan ng both parties. So, kung talagang hindi ka kampante kasi pakiramdam mo, napakalalim naman ng English at talagang hindi mo naintindihan, hindi po siya dapat ikahiya at pwede niyo pong sabihan si employer na baka po pwedeng gawin natin ito sa lingwahe na nauunawaan ko kasi yun nga yung purpose. Kailangan mag-agree ka at paano ka mag-agree dun sa isang bagay na hindi mo naman nauunawaan. So pwede naman yan, di ba, Din, kung pwedeng ipa-translate para pumalinaw sa empleyado din yung kanyang pinipirmahan. Tama po yun at 100%. Yan, Attorney Jay. Baka may dadagdag pang katanungan kay Tin. Oo. Naiiwan pa ako dun sa mga biruan natin kanina tungkol dun sa discrimination sa weight. Hindi ako makaget over. Tsaka yung hugot ni Din kanina na gusto na daw niyang bumitaw. Ayan. Ikaw, Attorney Mimi, meron ka ba bang mga tanong kay... meron ka ba bang tanong kay Din tungkol sa ating mga labor na kailangan nilang matandaan? Oo. Ako siguro din. Ay, yung service charge nga pala. Yun, oo. Yung service charge na tanong, di ba? Oo. Kanino daw ba mapupunta yung service charge? Oo, tsaka required ba siya sa lahat ng employee?
Sa service charge po, meron tayong bagong batas dyan na inamyandahan yung Article 96 ng Labor Code. Ano po? Kaya lang ang mga service charge po, yung kinokolekta na nasa resibo ng mga establishmento tulad ng hotel, restaurant at mga katulad na establishmento. Ngayon po, lahat ng makukolektang service charge ayon dun sa bagong batas ay paghahatian equally ng lahat ng mga empleyado. Hindi na po kasali ang managerial employees at wala nang share ang employer. Puro na lang po sa empleyado ito. At kapag ka ito po ay itinigil, i-discontinue yung pagkolekta ng service charge, yung karampatang bahagi o yung share ng employee ay nararapat pong ibigay pa rin ng employer dahil sabi ho ng batas, it shall form part of the wages of the employee. It shall be an integral part of the salary of the employee. Kaya hindi po pwedeng mawala ang share niya kung ito ay matagal nang ibinibigay sapagkat papasok ho doon yung diminution of benefits. May apply ho natin yon. So kaya tuloy-tuloy ang pagbibigay nito sa ayaw at gusto ni employer kung naibigay niya na at naumpisahan niya. Ayun. Pero din siguro gusto kong linawin, ano po yung pagkakaiba ng service charge doon po sa tip? Kasi may mga ibang establishments po, di ba, na inaalaw yung pagbibigay ng tip. Paano po yung distinction natin doon at implications niyan sa batas natin din? Yung mga tips, Attorney Mimi, hindi po ito ayon sa batas. Kung magbibigay ang customer, okay lang. Kung ano ang policy ng employer tungkol doon sa hatian ng tip, yun ho ang masusunod. Pero iba po yung service charge, ito ho yung nasa resibo. At baka hindi alam ito ng ating mga manggagawa, pagka yung establishment ninyo nasa resibo, nagcha-charge sila ng service charge sa mga customer, hingiin ninyo yung inyong proportionate share sapagkat hindi po kay employer mapupunta yan sa ilalim ng Republic Act 10360. Yan po ay mapupunta sa lahat ng mga empleyado except the managerial employees. Ayun. So din, kumbaga ito ay on top of yung basic wage mo din, no? So kailangan on top of the basic wage, meron kang proportionate share doon sa service charge na sinisingil po ng isang establishmento, no? Din kumbaga. So maliban pa yan at on top of yung basic wage mo. Tama po yan, Attorney Mimi. At hindi ho po pwedeng i-discontinue. Pag diniscontinue, tuloy pa rin na matatanggap ng employee yung kanya share. Baka ito po nakakaligtaan ng iba. Kaya sabi ng employer, tinigil ko na saan ko kukunin yan. Hindi ho tama yun. Dapat itutuloy pa rin ang pagbibigay. Kung saan niya kukunin, malaking problema ho yun. Ayun. Paalala din po sa lahat ng employers yan, ha. Kapag nasimulan na, nako, bawal nang bawiin din, no? Kailangan talaga ituloy-tuloy na. Oo. Kasi magiging diminution of benefits na siya nung binabanggit kanina ni Dee. Yes, Attorney Jay. Ayun. Yun nga yung kanina, sabi ko, baka ma-touch move yung ating mga employers. Hindi na pwedeng bawiin kasi meron tayo sa ating batas niyan, sa ating labor laws. Ayun. Dahil dyan nagtatapos na ang ating episode ngayong umaga. Siyempre maraming salamat kay Dean Cecilio Duca. Alam mo, ninong ko sa kasal yan, ha, Attorney Jay. At alam ko, busy si Dean, pero bagamat siya'y busy, siya ay talagang sumama sa atin ngayong umaga para malinaw itong mga usapin patungkol sa mga pangangailangan ng mga empleyado, kasi talagang isa yan sa mga fields of expertise ng nag-iisang Dean Cecilio Duca. Dean, ha, bago ka namin pakawalan, baka ikaw ay may gustong batiin na pasalamatan. Please go ahead po, Dean. Maraming salamat, Attorney Mimi, Attorney Jay, sa inyong pagkakataon na binigay ninyo. Pinabati natin at shoutout dun sa ating 61,000 plus na mga subscribers sa CD Duca Law YouTube channel. At syempre, mga kasamahan natin sa University of Makati, School of Law at sa buong University of Makati na nasa Baguio yata sila ngayon at may mga conferences sila doon. At sa lahat ng mga estudyante natin at sumusubaybay, salamat po sa inyong pagsuporta at pagtangkilik manood palagi sa Untahang Legal.